Kinuha kaming ninong at ninang sa isang kasalan at talagang hindi namin to makakalimutan dahil naging kakaiba yung experience namin dito sa kasalang ito. At umpisa pa lamang ay talagang kakaiba na kasi nagkandaligaw-ligaw kami lang daan. Laging doon kami pinababalik sa isang daan, pero ito yung tamang daan daw. Kung titingnan nyo, wala namang kabahay-bahay, ay wala kang makikita talaga, at one way pa. Pag minakasalubong ka, may hirapan kayong magbigayan dito sa daan na to. Pero ang kagandahan lang ay syempre nature. Na-enjoy ko yung pagtingin-tingin sa labas. Yan, kung gaano siya kahirap dyan ang daan, kaliblib, pero yung dulo naman yan, yun yung magandang lugar. Yun yung gaganapan ng kasalan na Tierra Kuta kung tawagin. Makikita nyo dyan yung Taal Volcano, yung dagat, yung kalawakan. At yan, sa eksenang yan ay malapit na. Talaga namang pahirapan sa pagpapatakbo. Syempre nga, wala ka namang makitang tao, wala kang mapagtanungan, basta dire-diretso lang, unknown road pa. May nakikita ka lang na signage na yun nga yung Tierra Kuta. Kaya yan, suntok sa buwan kumbaga, na baka nga iyan nga yun. And sa pagliko namin, may nakita kaming isang tao. Yun, syempre nagtanong kami. At yun nga daw, sa dulo daw ng daan na to ay nandoon yung Tierra Kuta. Takbo pa rin kahit mukhang nakakatakot. At pag uwi nga namin ng anong yan ay syempre may mga bangin-bangin, kaya ingat na ingat kami sa pagpapatakbo. Iyan. At the end, ayan yung magandang lugar ng Tierra Kuta. Kita mo yung Taal Volcano. Siyempre maulan, konting tambay muna doon sa labas. At hindi ka masyadong makapaglibot kasi nga maambon na yung oras na yan. At eto nga yung kanyang pinaka-entrance. Masasabi kong maganda talaga yung lugar yan, overlooking yung kalawakan ng lawa ng Taal. At syempre yung Taal Volcano ay kitang-kita mo, pero hindi ako masyadong makalapit at naulan nga. Nagsisimula talaga dyan yung ulan. Yan yung kasalan na talagang inulan at hindi maumpi-impisahan dahil sa lakas nga ng ulan. Yan. Dapat yan ay magpipictorial sila yung mga babae para sa kasalan, at yan parang nalulungkot na yung bride, kaya pinapalakas ng loob ng mga abay at syempre ng bridesmaid yung bride para wag ma-disappoint. Rinig nyo naman yung buhos ng ulan. Dapat yan ay magsisimula ng alas 4 ng hapon, pero wala, ayaw tumigil talaga ng ulan. Asira na yung design, yung mga halaman, mga bulaklak, nagkandabasa na. Yan, basang-basa na pati mga upuan. Hindi makapag-ayos ng mabuti yung catering. Kaya nag-intay talaga kami ng oras. At para wag kaming mainip, pinapunta muna kami doon sa isang kwarto para maghintay ng pagtawag sa amin kung mag-uumpisa na. Siyempre, libot-libot muna. Maganda yan. Nakaharap siya sa dagat. Yan yung labas. Siyempre, picture-picture kahit hindi makalapit sa tabi. Ganda talaga. Tingnan nyo naman ang langit, ang bilis ng hangin. Yung ulap ay mabilis ang takbo. Kaya talagang malakas yung ulan na iyan. Gabi na, hindi pa nagsisimula. Naghintay lang kami kwentuhan doon sa kasama namin sa kwarto, yung bisita. At yan, gabi na nga, hindi pa kami nakain. Kaya ang ginawa, yung pika-pika, kinain na namin para naman magkalaman ang tiyan namin dahil hindi pa nga nagsisimula yung kasalan. At yan na nga, inumpisahan na. Tingnan nyo naman, puro kami mga nakapayong. Hindi na kami mga nakapaglakad diyan. At yun na lang bride at yung groom ang naglakad. Para mairaos lang yung kasalan ay sinusuong na yung malakas na ulan. Pero alam nyo po, maganda yung naging resulta niyan. Ang ganda ng kuha sa picture. Talagang matcha-challenge ka na
walang ulan, walang bagyo na makakapigil sa dalawang pusong nagmamahalan. Ay, nakakatuwa po sila. Jolly kasi yung babae dyan, kaya sinamahan lahat ng mga kapamilya at kaibigan, hindi iniwan. Sabi, walang iwanan. Kaya nakakatouch talaga yung kasalan na yan. Inabot kami ng alas 12 ng gabi para makipangasalan. Blessed naman talaga sila sa mga family and friends na dumalo dahil hindi naman talaga sila iniwanang mag-asawa. At lahat ng part ng ceremony na yan ay ginawa, yung pagmana sa mga magulang, pagbibigay ng pasasalamat, yung pagsusuot ng belo, ng bigay ng aras, ng singsing, ng cord, yan, ginawa yan lahat diyan para syempre maging memorable at talaga namang ubod ng memorable ang kasal na iyan. Kumbaga yung ulan ay naging blessings para sa kanila. Nagkanda basa-basa na yung aming mga cellphone diyan. Syempre, hindi lang talaga may iwasan. Dikit-dikit na yung mga payong tutulo sa iyo, yung payong ng iba. Pero tuloy lang para sa kasiyahan ng mag-asawa. Mahal namin yung batang yan kasi best friend yan ng aking anak at talaga naman yan ay laging nasa aming bahay ng mga oras, yung mga panahon na yan ay estudyante pa, kaklase niya sa accounting, yung babae. At welcome na welcome talaga sila sa family namin pag siya ay pumupunta. At talaga namang hands-on din yung mga photographer, yung mga nag-a-assist, yung mga coordinator ay ganun pa rin ang sipag nila sa pag-assist sa kasalang ito, na sabihin sala na sa oras, huwaga overtime na, tuloy pa rin. At yan yung part na nagsasabihan na sila ng kanilang mga vows sa isa't isa, yung mga sarili nilang gawa. At syempre, touchy kasi nga yung plano nila ay iba yung nangyari. Pero yun, tuloy pa rin at masayang-masaya pa rin talaga sila. Yung mga bisita ay talaga rin namang nagtiyaga dyan sa ulanan. Makita, ma-witness yung dalawang yan na nagmamahalan kahit ulanan. At syempre, dapat natin yung suportahan kasi yan yung pinakamahalagang araw sa bawat mag-asawa. Yung pag-iisang dibdib na kahit hindi nga yung inaasahan nilang dapat mangyayari ay iba yung kanilang nangyari sa kanila na ulanan yung kanilang sinuong. Pero makikita nyo nga po yung same day edit niyan ay ang ganda po ng resulta ng pagkakakuha ng mga photographer. Ay wala akong masabi, talagang super yung pagkakakuha nila kahit mga nakapayong ang marami niya. Kung ikaw ay nandoon at ma-witness mo tong kasalo na to, hindi ka makakaramdam ng pagkadismaya dahil gabi na nga. Sa halip, ang mararamdaman mo dito ay enjoyment. Yung matutuwa ka talaga sa kanila kasi lahat nga po na nandoon ay nanatili, walang umalis. Talagang yung support ay nandoon hanggang sa matapos. At yun, nakakakilig dyan, syempre, ay yung kiss the bride, yung hinihintay ng marami. At nakakatawa dahil masiyahin nga si girl ay para bang andun yung sabik na talagang maikis siya, kaya nakakatuwa. Ito naman yung part na nagpapasalamat na sila sa kanilang mga magulang. Yan si girl, nagpapasalamat siya sa kanyang parents. Lubos ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang, lalo't higit sa kanyang tatay kasi nga yung tatay niya ay isang tricycle driver at lahat silang magkakapatid, 3 silang puro babae, ay napagtapos ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagdadrive lang ng tricycle, pamamasada, at sabi dyan na hatid sundo pa sila pag pumapasok sa school. Kaya napaka-blessed ng mga batang ito na meron siyang mga magulang na ganon. Yung katotohanan ng buhay na hindi hadlang ang kahirapan para hindi mapag-aral ang iyong mga
anak. Sipag at tiyaga ang kailangan. Siyempre, tiwala sa Diyos na makakayanan mo yung lahat. At eto sila na maayos na napalaki ang magkakapatid na ito. Dalangin namin para sa mag-asawang ito na yung kanilang pagsasama maging maayos, biyayaan sila ng mga baby, at syempre yung kanilang love sa isa't isa ay hindi mawala. Manatili silang magkasama hanggang sila ay nabubuhay. At eto na yung katuparan ng pagkaroon ng laman ng tiyan. Papunta na kami doon sa pinaka reception area. At magtataka kayo, meron na dyan tolda. Yan po ay late dumating. Kaya dapat yan ay doon sa ganapan ng kasalan ilalagay. Pero doon na lang nilagay sa kainan, sa reception. At yan talagang nakapayong pa rin, basang-basa ang marami. At niyayaya na ang marami na punta sa table. O, di ba ang ganda ng design? Yan, o, may ilaw, may candle, may flowers. Maayos yung pagkaka-set ng mga tables. At syempre, may mga part dyan na yung mga sayaw-sayaw. At yan, binidyohan ko pala yung candle dahil nagagandahan nga po ako. At yan, o, yan, papasok na yung mga abay. Yan, isa po dyan yung aking anak na si Kimki. Siya yung bridesmaid. Sasayaw sila. Nakakatuwa silang panoorin. Siya po ay mga kaklase ng bride nung college. Magkakaibigan po yung mga yan. Magbe-best friend. Kaya sila pa rin yung magkakasama. Kahit po nung ikinasal yung anak ko, sila po ay nandun sa kasalan ng anak ko. Yan. Yung po nakaibang kulay ng palda. Yun po yung aking anak. Lahat po sila ay accountant at may mga established na trabaho at meron na rin diyang merong may asawa. Nakakatuwa pa rin silang tingnan na kahit matagal na silang hindi magkakasama ay andun pa rin yung closeness nila. Nagtatawagan at nagkikita paminsan-minsan. Diba? Ang gaganda nila. Ma-enjoy ka sa kanilang mga kasiyahan at kagandahan at lahat na. Yan. Very supportive sila sa kanilang friend na ikinasal. Yan, sayaw ng father at saka ng daughter. Nakakatuwa. Joker yung tatay. Yan, diyan. Nakakatuwa. Yung mga modern na kasalan na katulad niyan ay yan nga na may part na sinasayaw ng mga magulang ng tatay yung anak or kaya yung ng anak na lalaki yung kanyang ina. Yung mga panahon na matatagal na ay walang ganyan-ganyan. Palibasa, may mga coordinator na ngayon sa kasala, may mga nag-a-arrange, may program, kaya yan, may mga ganyan na rin nga part. Nakakatuwa din naman talaga tingnan at dagdag kasiyahan sa kasalan. Bakit kaya nung mga panahon namin ay wala? Pero blessed pa rin sa nakaraan. Yan, ayaw nga niyang bigay ni tatay ang kanyang anak sa asawa. At yan, hanggang dyan na lang yung aking kwento at sana nasiyahan pa rin kayo sa panonood ng kasalang yang kakaiba.